Magsitayo na po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Viva poong Jesus Nazareno, amin at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, humingi tayo ng tawad sa Panginoong puno ng habag. Naparito ka, Panginoon, upang bigyan kami ng pag-asa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Naglalakad ka sa aming mga lansangan upang bigyan kami ng liwanag. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nananahan ka sa aming mga pamilya upang bigyan kami ng lakas at lunas. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-akon namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw nito, tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong digit ulinigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos. Nagsisi ang karamihat, sa kanya'y nagbabalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaoy pakunwarit, balot kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayon paman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawag niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin
hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat, ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninilukhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikakarangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabagat sinugon ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Ito po ang pang-alas 3 na misa. Meron pa po tayo ilang misa hanggang alas 11 mamayang gabi. At balita ko po ayon sa mga marites, ang mahal na Poong Senyor ay nasa dungaw na. Nagkita na sila ng mahal na ina. Palakpakan natin ang dungaw ng mahal na Birhen del Carmen at ng mahal na Senyor. Ako po si Father Jason Laguerta. Parish priest po ako sa Santa Maria Goretti sa may UN Avenue. Dito lang po sa may Paco. Viva Poong Jesus Nazareno! Kasama natin ang ating deaf community. Magandang hapon sa inyo, sa ating deaf community. Palakpakan nga natin ang ating deaf community. At sa inyo pong mga hindi nakapasok dito, na nandyan sa iba't ibang sulok sa paligid ng simbahan, o kaya yung mga nasa online sa malayong pook o mga bansa, Viva Poong Jesus Nazareno! Pagnilayan natin
binigyan po ako ng kaunting panahon dahil kailangan nating habulin ang iba-iba pang mga misa. Sa maiksing pagninilay, nais ko pong bigyan ng diin ang tema ng Nazareno 2024. Ito po ay hango kay Juan 12:21. 2024, 12:21. Pwedeng tayaan sa loto. Nazareno 2024, galing sa Ebanghelyo ni Juan 12:21, ibig po naming makita si Jesus. Ulitin nga po natin yon. Ibig po naming makita si Jesus. Balikan natin ang tagpong ito sa 12 kabanata ni San Juan. Sino ang nagsabi ng mga katagang ito? Ibig po naming makita si Jesus. Ang nagsabi ay mga Griego, hindi mga Hudyo. Sila po ay galing sa ibang bayan, pumunta ng Jerusalem para makipista. Sila ay mga dayo. Dayong pumunta sa pista para makita si Jesus. Tayo, marami dito sa simbahan at labas, hindi po tayo lehitimong mga taga-Quiapo. Marami sa atin ay mga dayo. Katulad ng mga Griego, sila po'y galing sa ibang bayan, pumunta ng pista para makita si Jesus. Ganon din tayo. Galing sa iba't ibang pook, narito tayo para makita si Jesus. Pangalawa, kung babalikan mo ang tagpong ito, ang kausap ng mga Griego, ang kausap ng mga dayo ay hindi si Jesus. Ang kausap ng mga Griego ay si Felipe at si Andres. Nakikiusap sila sa 2 apostol na ito, dalhin nyo kami kay Jesus. Ipakita ninyo sa amin nasaan si Jesus. Unang elemento ng ating tema, mga dayo galing sa ibang bayan. Pangalawang elemento ng ating tema, hindi si Jesus ang kausap ng mga naghahanap, kung hindi mga alagad na nagdala sa kanila kay Jesus. Pangatlong elemento ng ating tema, nung nilapit na sila kay Jesus, ano ang tugon ni Jesus sa mga naghahanap sa Kanya? Hindi sinabi ni Jesus na, kumusta kayo dyan? Okay naman kayo dyan? Hindi. Ang sagot ni Jesus sa mga naghahanap sa Kanya, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong mag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Nung kinausap ng mga naghahanap na dayuhan si Jesus, ang sagot ni Jesus ay ganito, gusto nyo talaga akong makita? Pues, maging handa kayo na ihuhulog kayo sa lupa, kayo ay ililibing mamamatay para kayo ay bigyan ng bagong buhay. Ibig sabihin, sa lahat ng mga naghahanap kay Jesus, kailangang tandaan natin at buksan ang ating isip na hindi tayo bibigyan ng masarap na higaan ni Jesus. Bakit kayo narito? Bakit tayo naghahanap kay Jesus? Ang unang dahilan kung bakit tayo naghahanap kay Jesus, kasi tayo'y may pangangailangan. Bakit hinanap ng mga Griego si Jesus? Kasi siguro mayroong may sakit at gusto nilang mapagaling. Bakit natin hinahanap si Jesus? Siguro sa oras na ito, meron kayong gusto na ilapit kay Jesus. Sige lang po.
Gamitin natin ang pagkakataong ito, lumapit tayo kay Jesus. Sabihin natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. May karamdaman ka ba? Hingin mo kay Jesus ang kagalingan. May problema ba sa pamilya o trabaho? Hingin mo kay Jesus ang solusyon. Meron ka bang nararamdamang mga takot at pangamba? Hilingin mo kay Jesus ang kapayapaan. Sa mga naghahanap kay Jesus, ang daladala natin ay pangangailangan. Pero hindi tayo natitigil sa pangangailangan. Mula sa pangangailangan, tayo ay namamanata. Sa paghahain natin kay Jesus ng ating mga gustong mangyari, namamanata tayo, nagdedebosyon tayo ng may pagtitiwala. At nagtitiwala tayo na kaya tayong tulungan ni Jesus. Nabibigyan niya tayo ng liwanag. Hindi niya tayo itataboy. Hindi niya tayo ililigaw. Tatanggapin niya tayo at bibigyan niya tayo ng kasagutan. Mula sa pangangailangan, tumutungo tayo sa pamamanata hanggang dumako tayo sa pananagutan. Ang isang deboto ng Nazareno nagsisimula sa pangangailangan, pero papasok siya sa pamamanata ng may pagtitiwala hanggang siya'y maging isang alagad na may pananagutan. Yun po ang tema ng ating taon, debosyon, traslasyon, misyon. Tayong mga deboto ng mahal na poong Nazareno, nagsisimula sa pangangailangan, tumutungo sa pananagutan, dahil tayo ay hindi lang basta debotong nangangailangan. Tayo rin ay mga namamanatang may pananagutan. Gusto mong makita si Jesus? Maghanda ka na yakapin din ang daladala niyang krus sa araw-araw. Nais ko pong wakasan ang maiksing pagninilay sa isang karanasan. Paano ko po nakita sa aking buhay ang pangangailangan, ang pamamanata at ang pananagutan? Ako po ay isang deboto ng mahal na Senyor. Dati po kami nakatira dito sa may Quiapo, sa may Soler. Ang aming pong pamilya ay deboto ng Senyor. Dumating po sa punto ng buhay namin na nagkasakit ng malubha ang aking nanay noong 2010. Ang parish priest ng Quiapo noon ay si Monsignor Clem. Nung na-diagnose po ang nanay ko ng stage 4 gastric cancer, ang unang binalingan ko ay ang kamay ng Senyor. Ang sabi ko noon kay Monsignor Clem, Mons, stage 4 po ang nanay ko. Pahiram naman ng kamay ng Senyor. Ihahaplos ko lang sa kanyang tiyan. Nangangailangan kaming pamilya at binigay sa amin ang kamay ng Senyor. Inihaplos ko sa tiyan ng nanay ko. Nung naramdaman niya ang kamay ng Nazareno, ang nanay ko po'y napadighay, naginhawaan sa kanyang gastric cancer. At alam po ninyo ang himalang nangyari? Hindi po gumaling ang nanay ko dahil siya'y namatay din. Nung nahaplos ng Senyor, ang tiyan ng nanay ko, napautot po siya. Sa isang gastric cancer patient, ang makadighay, ang makautot, ay isang malaking kaginhawaan. Nangangailangan kami, pinakinggan kami ng Senyor, binigyan ng kaginhawaan ng nanay ko. Mula noon, ako po'y namanata sa Senyor. Laging nagpapasalamat at ngayon may pananagutan bilang isang debotong pari hanggat maaari
nandito ako pag piyesta ng Senyor. Nagmimisa man o hindi, kasama man sa prosesyon o sa gilid o sa labas, naririto ako. Sapagkat minsan ako'y nangailangan, pinakinggan ako ng Senyor, kaya ako'y namamanata at may pananagutan. Viva Poong Senyor Nazareno! Ikaw ay nangangailangan, lumapit ka kay Senyor. Pero wag ka lang tumigil sa pangangailangan. Mamanata ka ng may pagtitiwala at managot ka. Yakapin mo ang misyon na binibigay niya sa iyo. Kung ikaw ay deboto ng mahal na Senyor, kailangan gampanan mo ang misyon mo na magbigay din ng dighay, ng ginhawa, ng utot sa kapwa. Ang Senyor, lagi po siyang nakikinig. Gusto niyong makita si Jesus? Narito siya. Buksan ang isip at puso, mamanata tayo ng may debosyon at pagtitiwala. Viva Poong Jesus Nazareno! Magsitayo na po ang lahat. Dumulog tayo ngayon sa Panginoon at bigkasin ng pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto, at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa mahal na Senyor. Nawa tayo ay kanyang pakinggan sa ating paglapit at pangangailangan. Ang ating itutugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa, bilang alaala ng mga hirap ng mananakop, ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan
sa Poong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Hinihiling ko sa inyo mga kapatid, lumapit tayo sa Senyor. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan. Magtiwala tayong siya'y nakikinig. Nakikita niya at nararamdaman ang ating mga hinaing at pinagdadaanan sa buhay. Lumapit tayong may pagtitiwala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. aming inaanay, aming hiling, pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay, sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, pinarakilan ang lahat, ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa bilayay nagpalakan, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Hinahanap natin si Jesus. Gusto nating makita si Jesus. Narito siya sa ating harapan.
Sa anyo nangalak at tinapay, si Jesus ay narito sa ating piling. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, walang hanggang pagkapasalamat, dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamon namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kaming lagi sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin, mga kapamilya naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo kami, lalo na mga may karamdaman. Patuloyin mo kami sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo kaming lagi, pagindapatin kaming makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na inang Maria, ni San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Kailan may hindi magtatago ang Diyos, lagi niyang pinapahayag ang kanyang sarili, ang kanyang pag-ibig. Sama-sama tayong tumawag sa Kanya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa masama,
pagkalooban ng kapayapaan, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng mahal na Senyor, naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Palingan natin ating mga katabi at ihandog ang pagbati ng kapayapaan. Kapayapaan sa inyong lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang Panginoong nagpapagaling, ang Panginoong nagpapakita ng kanyang kagandahang loob. Narito siyang nag-aalay, nagbibigay, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang pag-aalay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Tulungan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Pagkatapos po ng banal na misa, ang pagwiwisik ng banal na tubig ay gagawin sa labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sabagat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Basbasan natin ngayon ang inyong mga imahen ng mahal na Senyor. Itaas ninyo ang inyong mga imahen, ang gayon din ang inyong mga daladalang mga dasalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo ngayon. Makamtanawan nila ang iyong katugunan, tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Itaas po ninyong lahat ng inyong mga dalang mga senyor at dasalan. Basbasan po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan ng mga deboto. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At basbasan kayo't pagpalain ng ating makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Cristo